Number 2, na baka magulat kayo pag sinabi ko to. Baka mali lang yung diagnosis. Yes, doktor po kami pero pwede po kami magkamali at hindi po kami perfect. That's why we always advise, ako, pwede po kayo mag-second opinion and hindi po sasama ang loob namin. Actually, hindi lang kami, pero pwede rin mali yung laboratory. Pwedeng nagkaroon ng error dun sa pagbabasa ng laboratory. Alam niyo anong ginagawa namin kapag duda kami ng amoeba yan? Lalo na pag 1-month-old, breastfeeding naman, tapos may amoeba, pinapaulit po namin. Or we can request 3 days na tuloy-tuloy or consecutive 3 days for fecalysis. So, everyday kinukuha na natin siya ng pupo hanggang makatch natin talaga yung culprit ng pagtatae ni baby. We can do that and we can request for that as long as pumapayag po ang mommy or your daddy. Number 3, ito na yung pinaka-common, contaminated water supply. Dahil dun lang naman talaga nagmumula ang amoeba kapag talagang hindi distilled or hindi talaga malinis yung water supply niyo sa bahay niyo. Kaya nga, di ba, yung mga infant, ina-advise na pakuluan ang tubig.